So ito, magandang araw, no? Update po tayo sa ating ginawa ngayon mga katek, no? So ito, marami kasing natutunong na kung magkano daw yung mababayaran or paggawa ng backlight na problema sa mga LED TV, no? So dito, depende kasi yan sa dami ng backlight or bulb na papalitan natin. Kapag konti, siyempre, konti lang yung low price po siya. Kapag marami, siyempre lalaki naman yung presyo niya. So depende po talaga yan sa dami ng backlight at sa laki po ng unit. So sa ganito, 28 inches lang po to. Then meron siyang problema kasi nito is kanyang backlight ito. So kailangan natin palitan lahat para sigurado yung trabaho natin, no. So ito yung kanyang backlight, tatlong strip, bawat strip ay meron siyang anim na bulb. So tatlong strip times 6, so 18 pieces, no, na bulb. So times 45 po natin yan, isa naman sa mga 810. Tapos yung labor natin is nasa mga 1,1. So kulang-kulang abot na yun siya ng 2,000. So minsan may nagsasabi na medyo mahal. Siyempre yung 2,000 kasama na po yung 3 months warranty natin dyan sa ating gawa, no. So hindi naman pwede na trabaho tapos diretso na lang. Meron po tayong binibigay na 3 months warranty sa product, sa parts and sa services natin. So kaya medyo may kamahalan rin, pero yung trabaho na ganito kasi is po natin to, parang sulit po yung gawa natin nito, no, kasi pinalitan po natin ang lahat ng backlight. So ganun talaga sa mga may option naman yung mayari, no, kung paparepair nila o hindi. So sa mga sa gustong maparepair, so ganun yung presyo natin dito. Sa mga ayaw maparepair, gustong bumili ng bago, nasa sa inyo na yan, no. Then ito, nakailan na po ito lahat. Iti-test lang natin para makita nyo na nakailan na po lahat. So yan yung positive side nya. Ito naman yung negative side. Ayan, nakailan na po siya lahat. Ayan. Ayun. So 47.9 yung voltahe niya. And kung papalitan natin to ng strip na original, matatagal lang pa tayo. Kailangan pa natin i-order yun, no? So ganito kasi yung ginagamit natin pamalit, no, para mapabilis yung trabaho natin, factory cut. Pero okay lang yan, walang problema. So mas goods po yung ganitong mga factory cut kaysa dun sa mga strip, no. So nire-recommend na po natin yan. Ayan, so i-close ko lang yung unit na to, tapos pabalik natin yung backlight niya. Ayan, final testing tayo. So yun mga paps, to natapos natin ma-arrange or may balik yung panel natin. So mag-test na tayo. So gusto ko sanang pakita yung pagbalik ng mga diffuser, no, at saka yung mga panel niya. So hindi na natin ipakita kasi yung stand natin is andun sa bahay natin, hindi natin nadala, no. So siguro next time na lang siguro para may idea din kayo kung paano siya binabaklas at paano siya binabalik. Kasi yun yung mahirap na part, yung pagbalit ng backlight. So sa tingin nyo, akala ng iba kasi madali lang yung pagbalit ng backlight, pero yun yung para sa akin yun yung pinakamahirap kasi delikado po yung glass. Delikado po yung panel na babasag, baka makaabono tayo. Kasi kapag napasag po natin, syempre, obligasyon po natin yan. So, malaking problema, no? So, medyo risky po siya yung mga ganitong backlight repair kasi tatanggalin mo yung panel. Saksa ko lang. Ayan. So, same pala ito ng ginawa natin dati na nireheat yung MCU. Same model na to, pero hindi naman same ng board. So, same lang sila ng Devant na 28 inches. At same din sila ng may-ari, no? Galing doon sa isang hotel din. So papawaran ko lang. Ayan, papawaran natin, nagpa-live blue na siya. Ayun. Tingnan natin dito. Ayun, labas na si Devant. And then so far, okay, goods naman yung kanyang display, no? Walang problema sa may panel natin. Okay, labas na yung no signal. So, all done. Hanggang rito na yung video natin mga paps. Maraming salamat sa nanonood. No, may God with us always. And this is your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye-bye.